Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ngayon po ay ituturo ko kung paano ang tama at pinaka mainam na pagtono ng karburador 150 para po sa mga baguhang motorista na nagnanais magbukas ng karburador at magtono ng karburador ay matulungan po natin sila at mai-share ko po sa inyo ang aking kaalaman dahil kailangan po ito ng mga motoristang tulad nating lahat. Kaya umpisahan na po natin mga kaibigan. Mga kaibigan, ito po ang ating karburador 150. So bago po natin siya itono ay lilinisin muna po natin ang loob ng ating karburador para po hindi mahirap itono ang ating karburador 150. Kaya buksan na po natin. Bago po tayo magbukas ay dapat tandaan po natin ang bawat higpit ng ating tatanggalin ng mga tornilyo. Yan po. Para sa gayon po ay hindi po tayo malilito para sa mga baguhan pa lamang na magbubukas ng karburador 150. Yan po. Dapat po ay may nakahanda na po tayong gasolina para sa panghugas ng ating karburador 150 mga kaibigan. Ayan po. Ngayon nabuksan na po natin ang ating karburador 150 ay ngayon po ay bago po tayo magkalas ng isang bagay ay kailangan po ay tandaan po natin ang bawat higpit at luwag ng jettings ng ating tatanggalin mga kaibigan. Kasi pagka may maluwag, mahigpit po dyan na pagbalik natin ng mga jettings, hindi po natin na ibalik ng tama, may mahigpit, may maluwag, mahihirapan po tayo sa pagtono ng ating karburador. Kaya pag nahirapan po tayo at di na natin alam kung paanong itono, mapipilitan na po tayong bumili ng bago. Yun po ang iniiwasan natin mga kaibigan. Ngayon po ito ay bubuksan ko. Ito pong tatanggalin ko na ito. Ito po ay sa hangin. Siya po yung sa hangin mga kaibigan. Ayan. Pag natanggal na po natin ito mga kaibigan, may makikita po tayo dyang spring. Baka po hindi natin mamalayan, hindi natin makita, mahulog po yan. Delikadong wala pong spring ang sa hangin. Ayan po. Ito naman po yung mga dinadaluyan ng gasolina mga kaibigan. Pag nagtanggal po kayo nyan, kailangan po ay tandaan nyo kung mahigpit ba siya o maluwag. Siya po ay mahigpit, tamang higpit lang, hindi po siya mahigpit na mahigpit mga kaibigan. Ayan po. Bago po tayo magtanggal ng mga jettings, kailangan po ay tandaan natin ng mabuti ang pagkakalas. Ayan po. Gayon ding isa, ito po ay mahigpit, hindi po siya maluwag mga kaibigan. Ano po? Ayan po mga kaibigan, hindi po siya maluwag, mahigpit po siya, hindi po mahigpit na mahigpit. Ayan po mga kaibigan. Ngayon po ay tanggalin naman po natin itong sa plot nya, yung
nagpipigil para hindi mag-overflow. Sundutin lang po natin yung pindon para mabunot natin ito, para matanggal po natin yon. Ayan mga kaibigan. Ngayon pag natanggal po natin siya, ayan po, ito po yung nagpipigil para hindi mag-overflow. Ito po yon mga kaibigan. Ayan po, ito po ang iiwasan nating hindi magalaw ng posisyon. Okay lang po siya na mahugasan, malinis, pero kung ano po ang makita nating posisyon niya o pagkakagawa, ganun na po. Wag na po natin siyang adjustan o pihitin, kasi dyan po nagsasanhi ang overflow kapag hindi natin na ilagay ng tama ang ating jettings mga kaibigan. Paalala ko po yan para sa mga baguhan pa lamang na magkakalas ng karburador 150. Ano po, ngayon huhugasan na po natin sila mga kaibigan para maganda po ang pagtono ng ating karburador 150. Yan po. Ang ipanguhugas po natin ay gasolina po mga kaibigan. Ilagay po natin lahat ang jetting sa isang cup at buhusan po natin yan ng gasolina. Ayan po. Kailangan may toothbrush tayo para pang brush sa karburador. Ayan po. Linisin po natin ng mabuti ang ating karburador para kapag tinuno na po natin ay hindi po tayo mahihirapan sa pagtotono. Ano po mga kaibigan, linisin po natin siya ng mabuti. Para po iwas init ng makina, kasi po kapag hindi po maganda ang pagtono ay marami pong mauubos na gasolina kapag mali ang pagtono o hindi nakatono. Diyan po nakukuha ang pagtakaw o pag-ubos kaagad ng ating gasolina. Wala po sa tama ang pagtotono. Kaya ituturo ko po sa inyo kung paano magtono ng tama. Ang pinakamabisa po na pagtotono ay yung malinis na malinis yung loob ng ating karburador mga kaibigan. Ngayon po, ito po yung kanyang baso-baso. Dito po napupondo ang dumi ng ating gasolina, kaya lilinisin po natin yan. Ayan po. Ayan. Ayan po, malinis na po siya. Ito naman pong mga jettings niya ang ating lilinisin mga kaibigan. Ito pong dalawang jettings na to ay meron po yan butas sa loob. Kung may compressor po kayo, bugahan nyo po yan ng hangin, mas maganda. Isama nyo na rin po itong bugahan yang mga butas-butas na yan, kasi pwedeng may mga dumi na po dyan, nagbabara-bara po yan para po yan sa pagtono. Mas maganda ang labas ng gasolina mga kaibigan. Wala po akong compressor, kaya sinasuggest ko lang po sa inyo ang magandang paglinis ng karburador. Linisin po natin yan. Linisin po natin ng mabuti mga kaibigan. Yan, linisin po natin. Ito naman po yung sa hangin mga kaibigan. Ayan po.
ito naman po yung nagpapaangat doon sa ah, ito po. Ito po pinaangat po nito ito. Ayan, pinaangat niya po, gawa po nito para hindi mag-overflow. Ito po ang nagpipigil para hindi mag-overflow ang ating gasolina. Ano po mga kaibigan. Kaya kung ano pong nakita nating tayo o posisyon niya, wag na po natin babaguhin. Wag na po natin tong pipihitin o kung ano man, kasi baka po hindi natin maibalik ng tama, dyan po mag-overflow ang ating gasolina. Ano po, paalala ko po sa mga baguhan pa lamang na magbubukas ng ating karburador. Yan po mga kaibigan, buhusan po natin ito ng gasolina para mas malinis. Ayan. Ayan po. Ayan. Ngayon po ay tapos na natin linisin ang mga jettings ng ating karburador. Ngayon po ay ibabalik na po natin ang mga jettings, mga kaibigan. Ito po yung sa gasolina, mga kaibigan. Yung sinasabi ko sa inyo, bago kayo magkalas at magbalik, kailangan tandaan po natin ng mabuti ang ating ginagawang pagkalas. Ano po mga kaibigan, ito pong pagbalik ko, ito po ay hindi maluwag, mahigpit po siya, katamtamang higpit lang po. Ayan mga kaibigan, ganon din po itong isa, siya po ay hindi maluwag, katamtamang higpit lang po. Ano po, ayan mga kaibigan. Ito naman po yung sa hangin. Ngayon baka makalimutan po natin, may spring pong kasama yan. Ano po, may spring po yan na kasama. Ayan, pasok muna natin yung spring doon bago natin ipasok ito. Ayan. Ngayon, ito naman pong sa hangin ay hindi po yan maluwag, mga kaibigan. Yan po ay nakalubog. Hindi po lubog na lubog, tamang lubog lang po. Ayan. Ayan po. Ayan. Nakikita nyo po yan Yan po. Hindi po yan nakalabas. Yan po ay nakalubog. Tamang lubog lang po, mga kaibigan. Ayun po, ito naman po yung sinasabi ko sa inyo para hindi mag-overflow ang ating gasolina. Bago po natin ilagay yan, ay ilagay muna natin dito. Ayan. Bago po natin ilagay doon. Ayan. Ayan po. Ayan. Saka ibalik na po natin ang pin ng ayun, hindi makuha. Ayan, balik na po natin ang pin. Ano po, ayan. Kailangan po pagka ibinalik po natin yan ay yan po ay naglalaro-laro. Ayan po, naglalaro dapat yan. Ano po, ayan po ang pipigil ng gasolina. Pag umangat po yan ganon, kapag napuno na po yan at umangat na, hindi na po mag-overflow yan. Ayan po. Ayan. Ayan po. Paalala ko po sa mga
magbabalik o magkakalas ng karburador, kapag po kayo nagbalik ng tornilyo ng karburador ay tandaan po natin ang rules, mga kaibigan. Kailangan po ang paghigpit po ng tatlong tornilyo na ito ay sabay-sabay, mga kaibigan. Hindi po mauuna yung isa ng mahigpit na mahigpit. Kasi kapag iyan, hinigpitan nyo ng mahigpit na mahigpit, itong dalawa hindi pa nahigpitan, hindi na po pantay yung kanyang higpit. Maiiwan na po itong dalawa. Diyan po magkakaroon ng leak ang gasolina. Ano po, mga kaibigan? Paalala ko po sa inyo. Kaya pag hinigpitan nyo yan, tamang higpit lang, to namang isa, mga kaibigan. Sunod itong isa. Ngayon, kapag mahigpit na po siya, mahigpit na po siya, saka po natin sila higpitan ng sabay-sabay. Ayan po, pantay-pantay na po yan, mga kaibigan. Ayan. Ngayon po ay nalinis na po natin ang carburetor 150. Ngayon po ituturo ko naman itong sa karayom. Ito pong karayom na ito, mga kaibigan, kung napapansin nyo po, ito po ay bilog na bilog. Yan, bilog na bilog po yan. Kapag bumili po tayo niyan ng bago o galing sa kasa, yan po ay bagong bago, bilog na bilog. Ngayon po, sa katagalan po ng paggamit natin ng karburador, ito po ay numinipis. Pwede po yan bumabaluktot na. Numinipis at bumabaluktot. Ngayon, kung mapapansin ninyo, ito pong gitna ay magkakaroon po yan ng kanal o baywang. Diyan po nagkakaroon ng hagok o palyado ang ating motor kapag hinahataw po natin ang motor. Para po siyang nabubulunan, ano po, mga kaibigan. Kaya kapag po nagkaroon na po ng kanal o manipis na po siya, yan po ay babaluktot na, palitan na po natin ng karayom ang ating karburador para hindi din po mahirapan at iwas overheat din po sa ating makina. Ano po, mga kaibigan po. Ngayon po, kapag sa mga baguhan po na magbabalik nito, hindi po basta na ilubog lang itong kanyang cap. Ano po, mga kaibigan, yun po ay matatakpan. Ayan, matatakpan po yung butas na yan kapag ibinalik po natin ito. Baka yung iba basta na ilagay lang pong ganyan, akala nila ganun na, hindi po. Kapag po iyan ay ganyan lang, hindi po nasarahan yung butas na yon at isinalpak po natin sa makina, magwa-wild po agad ang ating makina. Ano po, kaya kailangan po dyan ay nakalubog, mga kaibigan. Ano po, kaya ihahanap nyo po yan. Ayan, kakikita naman po yan. Ayan po, nahanap na. Ayan, nakikita nyo po ba? Ayan, matatakpan po yan. Ayun, kailangan po nakasagad, natakpan po ang butas. Ano po, ngayon, advice ko po yan para sa inyong mga baguhan pa lamang na magbubukas ng karburador. Ano po, pero sa mga matatagal na, alam na po nila ito, pero baka may hindi pa po kayo alam, tips, advice ko po sa inyo. Ayan po. Ayan po, takpan na po natin ang ating karburador.
Ngayon po, para lubos na maunawaan ninyo ay ito po. Ito po ay sa hangin. Ano po? Ito po yung tinatawag na sa hangin. Ito po yon. Yan po, wag po natin gagalawin yan. Dapat permis po yan na nakalubog lang. Hindi po siya mahigpit. Sakto lang po. Ito naman po yung tinatawag na idle o sa minor. Diyan po natin siya itotono, mga kaibigan. Ano po, pipihitin po natin yan. Ganyan kung katamtama na yung kanyang minor. Ano po, para lubos po nating maunawaan, para po sa mga baguhan pa lamang sa ating karburador, ay actual ko po siyang ilalagay o bubuhayin sa motor, mga kaibigan, para makita nyo po kung paano ang tamang pagtono ng karburador. Kaya umpisahan na po natin, mga kaibigan. Ngayon po, mga kaibigan, ay ilalagay ko na po ang karburador 150 sa motor para lubos po nating maunawaan ang pagtono ng karburador 150. Ayan po, mga kaibigan, ngayon po ay ilalagay ko na po. Ipopost ko lang po kasi wala po akong tagahawak. Ayan po, mga kaibigan, naisalpak na po natin ang ating karburador 150. Ngayon po ay bubuhayin na po natin siya para maitono na po. Malakas po ang minor ng ating karburador. Itotono na po natin siya, mga kaibigan. Pipihitin po natin to, mga kaibigan, para po maitono po natin ng maayos. Yan po. Ayan po, naitono na po natin, mga kaibigan. Ganyan po ang pagtono na tama sa karburador 150. Ayan po. Ganyan po ang pagtono, mga kaibigan. Sana hirit-hiritin po natin, mga kaibigan, para baka magbago pa. Ayan po, tamang-tama po ang pagtono, mga kaibigan. Smooth na smooth. Ayan po. Ayan po, ngayon ay naayos na po natin ang tamang pagtono, mga kaibigan. Mga kaibigan, sana po ay may natutunan po tayong kaunti sa aking tips, advice sa pagtono ng karburador 150. Sana po ay patuloy nyo pa po akong suportahan sa mga susunod nating mga video.